Sa igib ba ng hangin? Sa pagaspas ng dagat? O baka sa mga nilang hindi natin inaasahan? Sa isang tahanang nababalot ng dalanghati, isang hindi inaasahang bisita ang lahat. Maliit, tahimik, ngunit pangyarihan at iiwanan. At sa kanyang mga mata ay tila may nakatagong alaala na nasasabi, ako'y narito. Siya'y hindi tao, hindi ang nanay. Siya ang simula ng kakaibang kwento ng ibig, pamahiin at himala. Siya ang tagal. Tahimik ang bumbago ng humala ng nanay, ang ilaw ng tahanan. Ang pagsalamay, nagtipon-tipon ng mga anak, kaibigan, at kapitbahay. Ang bahay ay nabalot ng mga pamahiin. Hinakpan ang mga salamin, inikot ang mga larawan, at walang sino mang nagwawalis. Isang gabi, habang pumapatak ang mga lupa at may pumapailan ng mga dasal, biglang lumusot mula sa labas ng isang tagabuhay. Abay, maniga! Ugalas ng isa sa mga anak, sabay tatayo upang ito'y bugawin. Ngunit, agad siyang pinigilan ng isang matandang kapitbahay. Wah! Pamahiin! Kapag may hayop na pumasok sa lawan, naniniwala ko baka espiritu ng pumanaw na sa kanya. Ang tatay, dala ng panghuhuligla, ay pumulit ng hinapay at inikalis sa daga. Kinain nito ng daga at hindi umalis. Tumango pa ito, waring ang ibig sabihin. Muling nagbigay ng hinapay ng tatay hanggang sa kinain nito ng daga mula mismo sa kanyang kamay. At noon, unang nasilayan ang ngiti sa labi ng matanda. Anak, Nay, tumuli ang nanay. Mula noon, gabi-gabi nang bumabalik ang daga hanggang sa tuluyan ng doon tumira. Lumaki ito ng lumaki. Unay kasi laki ng pusa, tapos aso, hanggang sa pagkasa na ito ng mga hayop sa paligid. Napunan siya ng video, pumalat sa internet at pinag-usapan sa telebisyon. Sa isang araw, isang eksperto mula sa siyensya ang nagtangkang makipag-usap sa kanya. Nagtitigilan mo ba ako? Tumango ang daga. Nais mo pa umalis dito? Huling ito at sa lahat ng gulat ay may salita. Hindi ka ulitin na lang? Hindi po. Napatigil ang lahat na ng pagkamangha. Mula noon, pinangalanan siyang Greg. Natutong magbasa, magsulat, maglakad at magsalita. Hanggang sa kinilala siya ng Guinness Book of World Records bilang kauna-unahang daga na magsasalita at nakaiintindi ng wikang pantao. Lumipat siya sa isang bahay na pinatayo ng pamahalaan para sa kanya. May sariling silid at araw-araw ay dinudumog ng mga turista. Sa kabila ng kasalanan, nakaramdam siya ng pagkabagot. Ang kanyang mga araw ay parang paulit-ulit lamang. Umiti sa mga tao, kumaway mula sa asoteya, at magpaunlak ng mga panayam. Hanggang sa isang araw, nagkasakit ang tatay. Dali-dali mong si Greg. Pinadala niya itong matutla, payat, at nakaupo sa kanyang paborito tupan. Hindi ka ulo niya lang. Pinagdahilan mo natin ni Jesus ni tatay. Mahinang humika ni Greg. Hindi lamang ang matanda at hinaplos ang kanyang ulo. Anak, sapat na ang hindi bulay ko. Lumilap sa pinagbalan. Umagos ang lupa ni Greg. Noon niya naunawaan na hindi kayamanan, hindi kasikatan, ngunit pagmamahal ang tunay na hilas ng buhay. Ipinagpatuloy niya ang pag-aalala sa ama hanggang sa ito'y pumanaw. Inilibing ito sa tabi ng nanay. Isang dapit hapon, nakatanaw si Greg sa malawak na bukid. Ang araw ay hindi humulubog at ang mga palay ay kumikinang na parang nito. Humindi siya at mahinamang sinabi. Hindi ka ulit nila? Doon ako nang galing. Hinaplos niya ng isa-isa ang tulok ng kanyang mga pamangkin at sa dahan-dahang lumakad palayo. Gamit ang apat na paa, kawali sa isang tunay na daga. Nagpatuloy siya sa pagbagtas sa mga palayan, palayo ng palayo at paliit ng paliit sa pananaw ng kanyang mga iwang pamangkin. Nagistula siya isang karaniwang daga na nagbalik sa kanyang pinagmula.